Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4001, 4010. Kabanata 4001. Nagsalita si James. Habang nagsasalita siya, ang mga makapangyarihang tao sa paligid niya ay pumasok sa porma sayon at nakakuha ng pwesto bawat isa. Pumasok na rin si James sa formation. Sa pagbuo sa loob ng chaos space, tumingin si James sa bundok sa kanyang harapan habang may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hindi pa napagtatanto ng powerhouse ng Ursa race na naalis na ang Mount Ancestra. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at nagkaroon ng ilang tuntunin sa inscription. Ang mga panuntunang ito sa inscription ay patuloy na nagbabago bago tumawag ng isang imahe. Ito ang imahe ng banal na lugar ng ninuno. Dahil hindi pa napagtanto ng makapangyarihang individual ng Ursa race na naalis na ang Mount Ancestra, binalak ni James na lituhin siya. Papasok siya sa porma sayon, lalapit sa kalaban, at haharapin siya ng nakamamatay na suntok. Ito ang isa sa pinakamahalagang yugto ng labanan. Dahil nasugatan na ang makapangyarihang individual ng Ursa race, ang pananambang ni James ay lubos na magpapalala sa kanyang sitwasyon. Dumating si James sa formation at tinawag siya, "Ako si James. Please give me an audience." Nang marinig ang boses ni James, ang Ursa na naglilinang sa silid na bato sa kailaliman ng porma sayon ay tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin sa labas. Pagkatapos, nakita niya si James at ang ilusyong imahe na nilikha ng mga panuntunan sa inscription ni James sa tabi niya. Wala siyang pagdududa. Habang casual niyang winawagayway ang kanyang kamay, bumukas ang porma sayon. Isang maliit na siwang ang lumitaw, kung saan mabilis na pumasok si James. Samantala, ang mga makapangyarihang individual na nakatago sa porma sayon ay nakaalerto. Kung magtagumpay ang pananambang ni James, agad nilang itatawag ang kapangyarihan ng porma sayon at haharapin ang kaaway ng nakamamatay na suntok. Dumaan si James sa formation at pumasok sa stone chamber. Nagbago rin ang Ursa sa kanyang orihinal na anyo. Ang kanyang hitsura ay katulad ng sa isang tao. Gayunpaman, mayroon itong mas malaki at bilog na ulo. Hindi lang iyon, 7 metro ang taas niya, matipuno, at may 4 na kamay at buntot. Sa lahat ng ito, ang Ursa ay bihirang magbunyag ng kanyang tunay na anyo sa sinumang buhay na nilalang sa mundong ito. Gayunpaman, malaki ang tiwala niya kay James, at kailangan niya si James para tulungan siya. "Nandito na ako." Tumingin ang Ursa kay James at nagtanong, "May problema ba?" Lumapit sa kanya si James at sinabing may kagalakan sa mukha, "Magandang balita. Nahanap na ang huling binhi ng universo. Ngayon, nahanap na natin ang bawat binhi ng universo na naruroon. Kapag nakatulize na natin ang universe seeds at ginawang macrocosm course bago lumikha ng bagong universo at pinagsama-sama ang mga ito, gagaling ang iyong mga sugat." Sinimulan siyang patahanan ni James sa pagbaba ng kanyang bantay. Pagkatapos ng lahat, ang isang buhay na nilalang sa isang masayang estado ay magpapababa ng kanyang bantay. Talaga. Tumawa ng malakas ang Ursa, "Hahaha. Pagkatapos ng napakatagal na pagtatago, malapit na akong makabawi." Napasigaw siya sa tuwa. Samantala, si James ay tahimik na nakatulize ang lahat ng chaos power na mayroon siya. "Guro, nakatagpo ako ng ilang problema noong naglilinang ako, at gusto kong hanapin ang iyong kadalubhasaan," sabi ni James. "Magtanong ka." Dahil sa sobrang saya ng Ursa, hindi niya tinanggihan ang kahilingan ni James. Sinabi ni James, "Narinig ko na ang omniscience path ay naputol na. Gayunpaman, nilinang ko hanggang sa ika-6 na yugto. Paano ko maaabot ang ika-7, maaari ko bang itanong?" Ang ika-6 na yugto. Natigilan ang Ursa habang nagtanong, "Paano ito mangyayari?" Ang potensyal ng lahi ng tao ay pinutol ng 10 dakilang lahi. Maaari mong maabot ang ika-3 yugto ng higit pa. Paano mo nagawang maabot ang ika-6 na yugto? "Totoo. Dito, maipapakita ko sa iyo," sabi ni James at pinagkatulize ang omniscience path bago pumasok sa 6th stage. Sa sandaling iyon,
Tumaas ang kanyang aura, at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Ano? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Ursa si James. Imposible. Paano ka nag-cultivate? Tanong ni Ursa kay James. Ganito, sagot ni James. Kasabay nito, naipon na niya ang lahat ng chaos power at pisikal na lakas na taglay niya sa kanyang kamao. Pagkatapos, ibinaba ang kanyang mga kamao, hinampas niya ang Ursa sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihan ay sadyang nakakatakot. Ang Ursa ay nabigo ang kanyang bantay. Kahit na siya ay dating isang akmin, ang kanyang pisikal na katawan ay mahina. Sa sandaling hampasin ni James ang kanyang dibdib, may nakitang dent bago tumusok si James sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, bumuhos ang kapangyarihan ng iba't ibang landas sa katawan ng Ursa, at dumanas siya ng isang mapangwasak na suntok. Siya ay pinalipad sa dingding, na nabasag ang formasayon na kanyang inilagay sa lugar. Ikaw, bago makapag-spill ang Ursa, na-activate ang formation James na itinakda. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga kapangyarihan ang naganap at sinaktan ang Ursa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,002. Tinambangan ni James ang Ursa. Dahil nakatulize niya ang Omniscience Path, ang lakas ng kanyang pisikal na lakas ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang 9-power Macrocosm Ancestral God ay daranas ng matinding dagok. Bukod, habang pinagsama ni James ang kanyang pisikal na lakas sa Chaos Power, ang kapangyarihan ay mas hindi kapanipaniwala. Ang pag-atake ay nagdusa sa Ursa ng isang mapangwasak na dagok. Ang pag-atake ay tumagos sa pisikal na katawan ng Ursa. Bukod, habang pinapagana ni James ang kapangyarihan ng iba't ibang landas, bumuhos ang lahat sa katawan ng Ursa. Ang Ursa ay nasugatan bago ito. Sa sandaling iyon, kumilos ang mga makapangyarihang individual na nakatago sa loob ng formation. Dahil malakas sila, mas nakakatakot ang kapangyarihang ipinalabas nila nang hiramin nila ang kapangyarihan ng formation. Sa isang iglap, ang Ursa ay dumanas ng libu-libong mapangwasak na suntok. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, at may butas sa kanyang dibdib. Hindi lang iyon, ang dalawa niyang braso ay nakapilipit, at ang buntot ay naputol sa kalahati. Duguan ang buong katawan niya. Damn it! Magulo ang buhok niya habang nagmumura. Mamatay. Angal niya. Nagkaroon ng walang kapantay na galit sa kanyang dagandong habang ang isang napakalaking kapangyarihan ay bumangon mula sa kanyang loob. Ang kapangyarihang ito ay nalampasan kahit na ng isang 9-power Macrocosm Ancestral God at napakasindik na maging ang pormasyong itinakda ni James ay nagsimulang manginig. Patatagin ang formation. Sigaw ni James. Nang marinig ito, ang mga makapangyarihang individual na nakatago sa formation ay nagsimulang gumamit ng lahat ng kanilang lakas upang patatagin ang formation. Samantala, patuloy na kumalat ang aura ng Ursa sa buong lugar. Hindi makayanan ang aura, nagsimulang sumabog ang chaos space. Habang tumutulo ang aura sa labas ng mundo, kahit na ang malalayong planeta sa universo ay nakadarama ng kakilakilabot na kapangyarihan. Sa San Sinukob, milyon-milyong buhay na nilalang ang nanginginig sa takot. Anong nangyayari? Bakit palaging may nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa chaos? Natigilan ang ilang ancestral gods. Samantala, ang ilang mahihinang buhay na nilalang ay nanginginig sa lupa. Hindi sila nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan dahil sa takot nila na ang kanilang pisikal na katawan ay mapunit at ang kanilang mga kaluluwa ay mamamatay. Kapag ang isang akmin ay umungol sa galit, maging ang langit at lupa ay manginig. Ang mga ekspresyon ng mga makapangyarihang individual sa formasayon ay naging mabangis. Kahit na sila ay ganap na handa, ang aura ng Ursa ay sadyang nakakatakot. Kahit na nakatago sila sa formation, nakakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugad. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, maaari silang mapuksa sa loob lamang ng isang segundo. Ito ba ang Akmin rank? Malungkot ang ekspresyon ni Jabari. Sa formasayon, ang buhok ng Ursa ay magulo, at siya ay natatakpan ng mga sugat sa buong katawan. Gayunpaman, napakalaki ng kanyang aura. Sa tingin mo ba kaya mo akong patayin, James? How naive. Dumilim ang mukha ng Ursa habang umuungol. Hindi mo kailanman mauunawaan ang kapangyarihan ng Acme rank hanggat nananatili ka sa iyong ranggo. Ang iyong potensyal ay walang limitasyon, at maaari kang tumawid sa Acme rank sa hinaharap. Gayunpaman, tila may death wish ka.
Habang umuungal ang Ursa, sumugod siya kay James mula sa malayo at sa isang iglap ay nagpakita sa kanya. Sa sandaling iyon, naisaaktibo ang pormasayon. Bilyon-bilyong pormasayon ang naisaaktibo, na nagdulot ng isang kakilakilabot na kapangyarihan na pumutok. 10,000 sword energy ang lumitaw sa formation, nag-intertwining at nag-interweaving sa isa't isa bago bumuo ng sword net sa chaos space. Sa bawat oras na ang isang sword energy ay pumutol sa hangin, tatamaan nito ang Ursa. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay masyadong malakas. Nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng isang protective barrier na pumoprotekta sa kanya mula sa sword energies. Kaya, hindi siya nasaktan ng sword energies na tumama sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4003. Nang makita ito, napataas ang kilay ni James. Ito ay isang formasayon na personal niyang itinayo. Ang isang alon ng sword energy ay sapat na upang lipulin ang isang 9-power macrocosm ancestral god. Sa pagharap sa napakaraming kalaban, hindi nang ahas si James na magpabiye sa kanyang bantay. Habang gumagalaw ang kanyang isip, lumitaw ang malevolent sword sa kanyang kamay. Habang hawak niya ang malevolent sword sa kanyang kamay, naramdaman niya ang kapangyarihan ng espada, na nagbigay sa kanya ng katiyakan. Ikaw, nang maramdaman ang kapangyarihan ng malevolent sword, nagdilim ang mukha ng Ursa. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng espada, at kahit siya ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Kung nasa peak form siya, hindi siya matatakot. Gayunpaman, siya ay nasugatan, at si James ay sadyang hindi mahuhulaan. Ito ay isang tao na nagal-inang ng Chaos Power at nasa ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Ngayon na mayroon siyang super weapon sa kanyang pag-aari, ang Ursa ay nagsimulang magkaroon ng mga pag-iisip na tumakas. May death wish ka ba? Malamig na sinabi ng Ursa, kahit na mayroon kang super weapon, nilinang ang Chaos Power, at tumawid sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path, hindi mo pa maaabot ang Acme rank. Dahil dito, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Kahit na mayroong super formation dito, magagawa kong lipulin kayong lahat, sa halip na mawala ang lahat, sa halip na mawala ang lahat. Umupo at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Lumakas ang boses ni Ursa. Itinutok ni James ang malevolent sword sa Ursa at sinabing may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, wala tayong dapat pag-usapan. Sa edad ng Primordial Realm, winasak ng 10 great races ang human race at pinutol ang potensyal at sigla ng lahat ng tao. Ang sama ng loob na ito ay hindi malulutas ng walang pagdanak ng dugo. Paano makikipagkompromiso si James sa panahong ito? Si Quio Mars at Matthias ay lumabas ng formation at pinalibutan ang Ursa, hawak ang makapangyarihang chaotic treasure sa kanilang mga kamay. Ang kanilang lakas ay mabigat, at kahit na hindi pa sila tumawid sa Acme rank, sila ay napakalapit. Habang nagpapalabas sila ng napakalaking aura, tinitigan nila ang Ursa. Nagunat si Matthias at nagsabi, "Noon, namatay ang Grand Patriarch ng aking lahi sa kamay ng 10 dakilang lahi. Ngayon, aayusin ko ang score." Malamig ding sinabi ni Quio Mars, nang sumalakay ang 10 dakilang lahi sa Primordial Realm, ang Tendo Sect ay ganap na nabura. Bilang miyembro ng 10 Great Races, hindi ka mapapatawad. Ha ha ha, humagalpak ng tawa ang Ursa. Nang makitang nasira ang negosasyon, alam niyang kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa kabila ng pag-alam kung gaano kalubha ang sitwasyon, hindi siya natakot. Kahit na kailangan niyang mamatay, kakalagkarin niya ang ilan sa impyerno kasama niya. Halika, angal niya. Ang kanyang nakakabinging dagandong ay agad na nabasag ang ilang layer ng formation. Gayunpaman, si James ay nag-set up ng napakaraming pormasayon. Sa sandaling nabasag ang isang layer ng formation, ang kapangyarihan ng formation ay agad na ililipat sa nawasak na lugar at mababawi ang mga nabasag na bahagi. Malamig ang ekspresyon ni James habang hawak niya ang malevolent sword sa kanyang kamay. Habang kumikislap ang kanyang katawan, nagpakita siya sa harap ng Ursa sa isang kisap mata. Isang sibat ang lumitaw sa kamay ng Ursa, at itinutok niya ang sandata kay James nang siya ay lumitaw. Nagbanggaan ang sibat at ang malevolent sword, at nagpalitan ng suntok ang dalawang walang kapantay na kapangyarihan.
Naramdaman ni James ang kakaibang kapangyarihan na kumakalat sa buong katawan niya sa pamamagitan ng malevolent sword. Dahil sa kapangyarihang ito, umikot ang blood energy sa loob ng kanyang katawan. Hindi napigilan ang blood energy sa tamang panahon, bumulwak siya ng isang subo ng dugo. Kasabay nito, napaatras siya ng lakas. Kahit nasugatan ang Ursa, mas malaki ang kapangyarihan niya kaysa kay James. Matapos patumbahin si James, mabangis niyang sinugod si James. Swish! Isang liwanag ang lumitaw mula sa sibat at lumipad patungo kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,004. Ang liwanag ay nakasisilaw, na nagpapaliwanag sa nakakubling chaos space. Kasabay nito, nagtataglay ito ng nakakatakot na kapangyarihan na kahit ang 9-power macrocosm ancestral god ay malipol sa isang kisap mata. Maraming makapangyarihang individual ang nakatago sa Porma Sion. Nagmamadali nilang pinaganya ang Porma Sion at itinago ang kanilang kapangyarihan dito. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa harap ni James, na nagtitipon upang bumuo ng isang hadlang. Ang nakakatakot na liwanag ay tumama sa harang. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng liwanag ay masyadong nakakatakot, at ang hadlang ay natusok na parang mantikilya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng liwanag ay lubhang nabawasan. Matapos makipagpalitan ng suntok sa Ursa, alam na ngayon ni James kung gaano siya katekot. Ang Ursa ay nasugatan mula noong edad ng Primordial Realm at hindi na gumaling mula noon. Sa kabila ng pag-atake sa kanya at ng Porma Sion, ang aura ng Ursa ay napakalakas pa rin. *6. Malakas siya. Tahimik na nagmura si James. Nahaharap sa ganoong nakakatakot na pag-atake, itinaas niya ang malevolent sword sa kanyang kamay upang ilihis ang pag-atake. Pinoprotektahan ng malevolent sword ang kanyang katawan. Clank! Habang tinatamaan ng liwanag ang malevolent sword, isang malinaw na tunog ang maririnig, at agad na pinalipad si James. Nabasag ang chaos space sa likod niya, at sunod-sunod na lumitaw ang spatial black holes. Sa isang iglap, nilamon siya ng spatial black hole, ngunit agad siyang tumakbo palabas. Sa sandaling muling lumitaw, itinutok ng Ursa ang kanyang sibat patungo sa ulo ni James, at likas na itinaas ni James ang malevolent sword upang ilihis ang pag-atake. Sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas, medyo mahina pa rin siya kaysa sa Ursa, at dahan-dahan siyang bumaba. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Quio Mars at Matthias. May hawak na white bone sword si Matthias sa kanyang kamay. Ang espada ay tila ginawa mula sa vertebrae ng isang hayop. Kahit na ordinaryo ang hitsura, naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan. Hawak ang bone sword sa kanyang kamay, nagpakita siya sa likod ng Ursa at sumalakay. Samantala, si Quio Mars ay nagbago sa kanyang orihinal na estado sa anyo ng isang napakalaking hayop. Habang umuusbong ang napakatinding kalungkutan mula sa loob niya, itinaas niya ang kanyang mga paa at sinubukang durugan ang Ursa. Bago lumapat ang kanyang mga paa sa lupa, isang nakakatakot na presyon ang naputol sa hangin, napilit na pinaatras ang Ursa. Habang nontog ang Ursa, bigla siyang tumalikod at nakipagsagupaan kay Matthias, na walang kibo na tumanggap ng suntok ng Ursa. Hindi pa naabot ni Matthias ang Acme rank, kaya nagkaroon ng power disparity sa pagitan nila. Napabalikwas siya sa isang iglap, at ang blood energy sa loob ng kanyang katawan ay umikot bago siya bumulwak ng isang subo ng dugo. Ang kanyang puting damit ay nabahiran ng dugo, at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang mga nakatago sa Porma Sion ay nagpatuloy sa pagkatali nito. Sa sandaling iyon, ang spatial pressure ng pagbuo ay naisaaktibo. Dahil ang pormasyong ito ay personal na itinayo ni James, ang spatial pressure ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang 9-power macrocosm ancestral god ay madudurog ang kanyang pisikal na katawan sa ilalim ng labis na presyon. Ang pisikal na katawan ng Ursa ay hindi itinuturing na malakas sa kanyang mga kapantay at nasa 9-power macrocosm ancestral god rank lang. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kanyang nasugatan na katawan, at wala siyang pagpipilian kundi ang ipatawag ang kanyang lakas upang labanan ang presyon ng Porma Sion. Matapos lumitaw ang pressure, lahat ng uri ng kapangyarihan ay naging material mula sa pagbuo. Ang walang hugis na sword energies ng lahat ng kapangyarihan ay sumambulat at tumama sa Ursa.
Ang kidlat ay kumislap sa kawalan ng chaos, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos, libu-libong kidlat ang tumama sa Ursa. Ang aura ng Ursa ay napakalaki, at isang napakalaking kapangyarihan ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng isang proteksyon na hadlang na maaaring sumasangga sa kanya mula sa pinsala. Siya ay natatakpan ng mga sugat sa buong katawan, at ang kanyang sigla ay patuloy na nababawasan. Damn it! Nagdilim ang mukha niya. Kung ako ay nasa aking pinakamataas na anyo, kayong mga nakakahamak na insekto ay nalipol sa loob lamang ng ilang segundo. Tinitigan ng Ursa si James at inilibot ang paningin sa paligid bago sinulyapan sina Quio Mars at Matthias na handang sumugod sa kanya. Galit na galit siya. Bilang isang sect elder ng Ursa race, nagtamasa siya ng isang privileged status kahit nasa Greater Realms. Ngayon, gayunpaman, siya ay itinutulak sa paligid ng isang grupo ng mga buhay na nilalang na mas mahina kaysa sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,005. Siya ay lubos na nagalit. Break. Ibinaba niya ang kanyang sibat. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay lumawak sa buong kawalan tulad ng isang halo, na natunaw ang lahat sa kanyang landas sa kawalan. Sa isang maikling sandali, sinira niya ang libu-libong layer ng formation. Gayunpaman, si James ay nag-set up ng napakaraming formation. Kahit na masira ng Ursa ang 10,000 sa kanila sa isang iglap, hindi niya kayang sirain silang lahat. Bago tuluyang wasakin ng Ursa ang formasayon, tiwala si James na kaya niyang lipulin siya. Iyon ay dahil naramdaman niya ang paglabas ng sigla ng Ursa at ang kanyang kapangyarihan ay lumiliit sa isang minuto. Ang Ursa ay malapit na sa kanyang wakas at hindi magtatagal. Sa bagong universo, nanginginig sa takot ang bawat nabubuhay nang maramdaman nila ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa chaos space. Samantala, ang Omnipotent Lord ay nagmamadaling pumunta sa pinagmumulan ng kapangyarihan kasama ang isang grupo ng mga nangungunang mandirigma. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng battlefield. Habang nasaksihan niya ang labanan sa loob ng super formation, kahit siya ay ramdam niya ang paglamig ng kanyang dugo. Nakita niya si James, na nasa ika-6 na yugto ng Omniscience Path, si Quio Mars sa kanyang orihinal na anyo, si Matthias na may bahid ng dugo, at maging ang mga makapangyarihang individual na nakatago sa loob ng formation. Sampin mo ang James na iyan, ungol ng makapangyarihang Panginoon. Plano niyang sumingit para sa panalo ng hangina sina James at ang Ursa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakaraming subordinate ni James sa kanyang tabi. Sina Matthias at Quio Mars lalo na't maihahambing sa kanya, kaya nagbabanta sa kanya. Kailangan mong manatili dyan, Ursa. Kahit na hindi mo magawa si James at ang iba pa, maubos ang kanilang lakas at pahinain sila. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagsumamo sa kanyang puso. Nagpatuloy ang matinding labanan sa larangan ng digmaan sa kawalan ng chaos. Ginamit ni James ang lahat sa kanyang pagtatapon. 108 nagkakatoto ang Infinity Steles, at bawat isa sa kanila ay bumangga laban sa Ursa habang may dalang mapanirang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay walang halaga sa Ursa, napilit na pinalihis ang mga pag-atake at inatake si James ng paulit-ulit. Napakaraming supernatural powers ang natutunan ni James sa Ecclesiastical Restricted Zone. Sa isang kisap mata, nagsagawa siya ng maraming napakalakas na galaw. Bilang karagdagan sa Malevolent Sword sa kanyang kamay, natanggap niya ang pag-atake ng Ursa at nakipagpalitan ng mga suntok sa kanya. Samantala, sina Matthias at Quio Mars ay patuloy na lumilikha ng kaguluhan para sa Ursa mula sa gilid. Unti-unting nawala ang Ursa sa harap ng walang humpay na pag-atake. Siya ay napuno ng dugo sa buong katawan, at ang ilan sa kanyang mga kalamnan ay nagkawatak-watik na, sa gayo'y nagsiwalat ng kanyang mga buto. Ang kanyang aura at pisikal na lakas ay lubos na hangina, at alam niyang siya ay mapapahamak kung siya ay magpapatuloy. Nang mapaalalahanan siya na siya ay mamamatay sa kamay ng isang grupo ng mga hamak na nilalang, siya ay nagalit. Hahaha, ang Ursa ay tumawa ng nakakatakot. James, makulat kang tao. Minamaliit kita. Kahit na kailangan kong mamatay, magbabayad ka rin ng mabigat na halaga. Magkasama tayong mamamatay. Isang napakalaking kapangyarihan ang biglang lumitaw mula sa katawan ng Ursa. Ito ay masama. Nang maramdaman ang napipintong panganib, sumigaw si James, umalis. Gayunpaman,
Huli na sila. Sinunog ng Ursa ang kanyang blood essence at isinakripisyo ang natitira sa kanyang sigla. Umabot sa tugatog ang kanyang lakas at nalampasan pa ang kanyang peak form. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4006. Alam ng Ursa na ang kanyang lakas ay ganap na mauubos kung ito ay magpapatuloy. Sa ganoong hindi maibabalik na kalagayan, pinili niya ang pinakahuling opsyon, mutually assured destruction. Ginawa niya ang forbidden art ng Ursa race, sinunog ang kanyang blood essence at sigla, at isinakripisyo ang kanyang sarili bilang kapalit ng kanyang lakas sa peak form. Sa sandaling iyon, mas malakas siya kaysa sa panahon ng kanyang peak form, at agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Napakalaki ng aura niya, tulad ng isang Diyos ng digmaan na nakatayo sa chaos space, ang kanyang mukha ay nagdilim habang malamig niyang sinabi, "Mamatay kayong lahat." Habang siya ay umuungal, ibinaba niya ang kanyang sibat, at sunod-sunod na alon ng spearlight ang nagkatotoo. Sa sandaling iyon, tila nawala ang epekto ng porma sayon ni James. Ang mga makapangyarihang individual na nakatago sa porma sayon ay nilamon ng kapangyarihan, at sabay-sabay silang bumulwak ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, pinalipad sila palabas ng formation. Umalis, sigaw ni James. Masyadong nakakatakot ang Ursa, at taglay niya ang lakas upang sirain ang porma sayon. Dahil dito, nasa panganib ang 9th Stage Lords na nanatili sa formation. Sina Jabari, Zulia, Yehosheva, Yahweh, at Jehudi ay mabilis na umatras mula rito at nanatiling malayo sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, dali-dali nilang pinagaling ang kanilang mga sarili gamit ang mga banal na gayuman na inihanda nila ng maaga. Habang sinusulyapan ni James ang Ursa, alam niyang nakahawak lang siya sa mga dayami. Hindi magtatagal ang kanyang estado ng invincibility. Kapag ang kapangyarihan ng kanyang blood essence ay natuyo, siya ay hihina ng husto. Sa oras na iyon, siya ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Personal na pinangunahan ni James ang pagbuo upang harapin ang Ursa. Dahil personal niyang itinayo ang porma sayon, siya lamang ang ganap na makakatawag ng tunay na kapangyarihan ng porma sayon. Palihim na lumitaw ang hindi mabilang na mga inscripsyong sigil sa paligid ng Ursa, bawat isa ay naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Ang Ursa ay agad na nakulong, at hindi siya makagalaw ng isang kalamnan. Sa sandaling iyon, si James's malevolent sword ay sumugod patungo sa Ursa sa pambihirang bilis. Gayunpaman, nang malapit nang tumusok ang malevolent sword sa katawan ng Ursa, kumawala ang Ursa sa seal ng formation at ibinaba ang kanyang espada, pinatumba ang malevolent sword. Ang malevolent ay na-knockout sa formation at nakarating sa chaos space. Ang natitirang kapangyarihan nito ay agad na nawasak ang chaos, at lumitaw ang isang black hole, kung saan nagkaroon ng magulong kapangyarihan. Sa sandaling iyon, dumating si Quio Mars. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bumulwak ang isang napakalaking kapangyarihan na bumuo ng isang buhawi na umaagos patungo sa Ursa. Malamig na umungol ang Ursa at sumugod patungo sa buhawi, na nilabanan ang pag-atake. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng napakalaking katawan ni Quio Mars at sinaksak ang katawan ni Quio Mars, tumagos dito. Bumagsak mula sa langit si Quio Mars at nabasag ang chaos space sa ilalim niya. Ganyan ang lakas ng isang Ursa sa kanyang peak form. Kahit na sa ilalim ng napakalaking pressure ng formation, madali niyang masugatan si Quio Mars na nasa tuktok ng 9-power macrocosm ancestral god rank. Hindi binigyan ng Ursa si Quio Mars ng anumang pagkakataon na makatakas at sumugod sa kanya, umaasa na lipulin siya minsan at magpakailanman. Sa sandaling iyon, isang sword light ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang Ursa ay hindi natakot. Hindi niya pinansin ang sword light at nagpatuloy sa paghabol kay Quio Mars. Sinubukan ni Matthias na tulungan si Quio Mars. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng Ursa. Kahit na tumama ang sword light sa Ursa, ang kanyang aura ay bumuo ng isang walang hugis na proteksyon na hadlang sa paligid niya, na pinoprotektahan siya mula sa pinsala. Mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Ursa, at ang kanyang ekspresyon ay solemna. Lumaki ang sibat sa kamay niya hanggang sa naging dambuhalang sibat. Ang sibat ay naglabas ng mapangwasak na kapangyarihan at sumugod patungo sa Quio Mars sa ibaba, na lubhang nasugatan. Isang nakakapagpalamig na kapangyarihan ang lumitaw mula sa loob ng sibat, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Quio Mars ang papalapit na kamatayan.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,007. Si James, sa kabilang banda, ay summoned lahat ng kanyang kapangyarihan upang catalyze ang pagbuo. Tinipon sila magkasama upang bumuo ng isang protection na hadlang. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkawasak ng sibat, ang hadlang ay patuloy na nabasag. Habang gumugulo ang isip ni James, naghiwa-hiwalay ang Infinity Steles upang mabuo ang Boundless Pagoda, na agad na bomb-alot sa Queomars. Sa sandaling iyon, siya ay nagpakita sa harap ng sibat at ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas bago itanim ang mga ito sa Malevolent Sword. Pagkatapos, ang Malevolent Sword ay nakipagsagupaan sa sibat. Kahit na si James ay nasa ika-6 na yugto ng Omniscience Path, hindi banggitin na siya ay nagtataglay ng Chaos Power at isang super weapon, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan niya at ng Ursa. Ang kapangyarihan ng sibat ay kumalat sa buong katawan niya sa pamamagitan ng Malevolent Sword. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa buong katawan niya, at napuno siya ng dugo. Nasugatan si James. Hindi makayanan ang kapangyarihan, mabilis niyang inimbak ang Malevolent Sword sa kanyang kamay at gumawa ng isang hakbang bago nawala ng walang bakas. Nang mawala siya, dumaong ang sibat sa Boundless Pagoda. Boom! Isang nakakabinging putok ang maririnig sa Chaos Space. Nang matamaan, nagsimulang manginig ang walang hangganan na pagoda. Kahit na ang Queomars ay protektado ng walang hangganan na pagoda, nagawa lamang ng pagoda na labanan ang malaking bahagi ng kapangyarihan ng Ursa. May kung anong kapangyarihan ang pumasok at humarap kay Queomars ng isang matinding suntok. Malubhang nasugatan si Queomars. Mabilis niyang kinain ang isang banal na Gayuma, nagbagong anyo pabalik sa anyo ng tao, at nagmamadaling lumayo sa larangan ng digmaan. Sa tingin mo makakatakas ka. Determinado ang Ursa na mapahamak kasama si James at ang iba pa. Nang sinubukang tumakas ni Queomars, nagmamadali siyang humabol. Si James naman ay sumulpot sa harapan niya na nakaharang sa dinadaanan niya. Nang siya ay lumitaw, gayunpaman, ang sibat ng Ursa ay nakatulak na. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang kakilakilabot na kapangyarihan na pumutol sa hangin. Nahaharap sa malakas na pag-atake ni James, madaling natanggap ng Ursa ang pag-atake at gumanti sa parehong oras. Umalis ang sibat sa kanyang kamay at tumagos sa balikat ni James. Pambihira ang kanyang bilis na kahit si James na nasa ika-6 na yugto ng Omniscience Path ay hindi makapag-react sa oras. Naramdaman na lang niya ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang balikat. Pagkatapos, ang kanyang braso ay nalaslas, at ang Malevolent Sword ay nahulog mula sa kanyang kamay. Samantala, nagpakita si Matthias sa likod ng Ursa at sinubukan siyang tambangan. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa pandaman ng Ursa ay masyadong advanced. Naramdaman niya agad ang presensya ni Matthias at agad siyang tumalikod bago itinutok ang kanyang sibat. Bago pa makapag-react si Matthias, ang kanyang dibdib ay tinusok ng sibat, at pinalipad siya ng isang malakas na puwersa. Ginamit ni James ang pagkakataong ito at nagpakita sa malayo upang gawing catalyze ang landas ng buhay. Habang kumakalat ang sigla sa buong katawan niya, lumaki muli ang naputol niyang paa. Pagkatapos, habang gumagalaw ang kanyang isip, lumipad papunta sa kanya ang Malevolent Sword. Hawak ang Malevolent Sword sa kanyang kamay, malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inasahan na ang isang labanan hanggang sa kamatayan laban sa Ursa ay magiging kakilakilabot. Maging sina Matthias at Queomars na nasa tugatog ng 9-power Macrocosm Ancestral God rank ay hindi makalaban sa kanya. Huwag mo siyang awayin. Maghintay ng oras. Hindi siya magtatagal sa ganitong estado. Kinausap ni James sina Matthias at Queomars sa pamamagitan ng telepathy. Binago niya ang kanyang mga taktika at nagsimulang tumigil sa oras. Hihiram niya ang kapangyarihan ng Porma Sion upang pahinain ang bilis ng Ursa at maglapat ng mas malakas na spatial pressure sa kanya. Habang tumataas ang spatial pressure, bababa ang bilis ng Ursa, sa gayo'y inilalantad ang kanyang kahinaan. Kaya naman, pinagmasdan siyang mabuti ni James at naghanap ng mga pagkakataon para tambangan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,008. Sa pagsasaalang-alang na ang Ursa ay masyadong nakakatakot, binago ni James ang kanyang diskarte. Matapos iwasan ang pakikipaglaban sa kanya ng direkta, mayroon na silang ilang silid sa paghinga.
Nagtago silang tatlo sa formation, na personal na itinayo ni James. Kahit na ang lakas ng Ursa ay pansamantalang bumalik sa tuktok at kahit na nalampasan iyon, maaari lamang niyang sirain ang 10,000 layer ng formation sa isang pagkakataon. Samantala, patuloy na palalakasan ni James ang Porma Sion at lilikha ng mga bago mula sa mga anino. Kaya, kahit na patuloy na sinisira ng Ursa ang Porma Sion, hindi nabawasan ang kapangyarihan ng Porma Sion. Samantala, maghahanap sina Cleo Mars at Matthias ng mga pagkakataon upang salakayin ang Ursa. Kahit na hindi nila siya maaaring saktan, maaari pa rin silang lumikha ng gulo para sa kanya. Kaya lang, ang labanan ay dumating sa isang pagkapatas. Lumabas ka sa pinagtataguan mo at labanan mo ako. Galit na galit ang Ursa. Ang kanyang nakakabinging dagandong ay bumasag sa kawalan ng chaos. Ngayon, napakalakas niya. Gayunpaman, hindi niya maipakita ang kanyang lakas para kay James at ang iba ay hindi humaharap sa kanya ng direkta. Arg! Napaungol siya sa frustration. Hindi pa siya napahiya ng ganito kahit nasa edad ng primordial realm. Galit na galit siya. Alam niyang mamamatay siya. Kahit na tinanggal ni James ang Porma Sion kahit na nilipol niya. Si James at ang iba pa, mamamatay pa rin siya, dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam. Binalak niyang sirain ang sarili, dahil ang kapangyarihang dulot ng pagsabog ay lubos na sisira sa Porma Sion at sa mga nakakubli sa loob. Mamatay kayong lahat, nakakatakot pagmasdan ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang masunog ang kanyang pisikal na katawan. Kasunod niyon, isang napakalaking kapangyarihan ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay nalampasan ang mga inaasahan ni James, at agad niyang naramdaman ang nalalapit na panganib. Masama ang kutob niya dito. Umalis, ngayon na. Utos niya kina Cleo Mars at Matthias na nasa Porma Sion. Nang maramdaman ang napipintong panganib, ang dalawa ay nagmamadaling umatras mula sa Porma Sion. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman nila na ang Chaos Space ay tinatakan ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na sinubukan nilang sirain ang selyo, ang kanilang kapangyarihan ay hindi sapat upang masira ang mga paghihigpit ng selyo. Naramdaman din ito ni James. Gusto niyang mamatay tayo sa tabi niya. Damat, nagmura si James. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang pisikal na lakas at chaos power ay pumasok sa malevolent sword sa isang tuloy-tuloy na agos. Break. Bumulwak ang napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng malevolent sword, at isang sword energy ang naputol sa hangin. Ang enerhiya ng sword ay nagniningning at naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Ang sword energy ay tumama sa seal boundary. Clank! Ang hangganan ng seal ay parang isang piraso ng salamin, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa selyo. Gayunpaman, ang hangganan ay hindi nabasag at nakabawi sa isang iglap. Hahaha! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,900. Isang tawa ang nagmula sa gitna ng formation. Sa sandaling iyon, ang katawan ng Ursa ay naglalagablab, at ang kanyang ekspresyon ay lalong nakakatakot kapag naliliwanagan ng nakakapasong apoy. Habang nag-aapoy ang kanyang pisikal na katawan, ang kapangyarihang ipinalabas niya ay lalong nakakatakot. Ano ang dapat nating gawin? Malungkot ang ekspresyon ni Cleo Mars habang sinasabi niya, may kailangan tayong isipin. Pinili niyang isakripisyo ang sarili at sirain ang sarili. Ang pagsira sa sarili ng isang akmin ay magiging lubhang kakilakilabot. Kung hindi natin masisira ang selyo, mamamatay tayo sa kanyang mga kamay. Hindi alam ni James kung kailan itinayo ng Ursa ang hangganan ng selyo. Anuman, hindi siya nagtataglay ng lakas upang basagin ito. Kailangan mong mabuhay. Napatingin si James kina Cleo Mars at Matthias. Pagkatapos, isang boundless pagoda ang lumitaw at binalot sila. Sa proteksyon ng boundless pagoda, ang katawan ni James ay naglabas ng walang kapantay na kapangyarihan na bumabalot sa boundless pagoda, na bumubuo ng isang proteksyon na hadlang. Alam ni James na ang boundless pagoda ay nagtataglay ng nakakatakot na defensive capabilities pagkatapos ng refinement. Gayunpaman, ang pagoda ay hindi pa rin sapat upang mapaglabanan ang kapangyarihan na gagawin ng pagsira sa sarili ng Ursa. Kahit na may proteksyon ng boundless pagoda, hindi mabubuhay sina Cleo Mars at Matthias.
Kaya, ginamit niya ang sarili niyang lakas para bumuo ng isa pang protective layer. Anong balak mo, James? Sumigaw si Matthias, sabay tayong aalis. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Natarante rin si Kuya Mars at sumigaw, bilisan mo, pumasok ka sa walang hangganan na pagoda. Kahit na nakakatakot ang pagsabog, may pagkakataon tayong makaligtas dito. Kung gagawin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Nagpumiglas ang dalawa para makaalis sa Boundless Pagoda. Gayunpaman, dahil ang pagoda ay nasa ilalim ng kontrol ni James, hindi sila makalaya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sabi ni James, mabuhay ka. Bagamat naalis na natin ang isang mahirap na kalaban ngayon, maaari pa ring may iba pang watchers dyan. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo. Ang katawan ng Ursa ay malapit ng masunog ng lubusan, at ang kapangyarihan na kanyang ipinalabas ay lalong lumakas, kaya't pati ang porma sayon ay naapektuhan. Nagsimulang magpakita ng mga bitek ang porma sayon bago nagkapira-piraso. Sa isang iglap, 10,000 porma sayon ang nawasak. Napatingin si James sa Ursa na malapit ng mamatay bago lumingon at sinulyapan sina Matthias at Kuya Mars na nasa Boundless Pagoda. Anong ginagawa mo, James? Sigaw ni Matthias. Habang gumugulo ang isipan ni James, ang Celestial Abode ay dumaan sa kanyang harapan bago lumutang patungo sa Boundless Pagoda. Maraming chaotic treasure sa loob ng Celestial Abode. Kunin mo sila, sayo na lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Hahanapin ko si Thea. Baka hindi na ako makabalik sa universe pansamantala. Kapag nahanap ko na siya, susubukan kong maghanap ng paraan para makabalik. Lumakas ang boses ni James. Si Thea ay muling nagkatawang tao noong Primeval Age. Minsan ay sinubukan niyang i-extrapolate kung nasaan siya ngunit hindi ito nagtagumpay. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, mayroon lamang isang paraan upang mahanap siya. Kailangan niyang bumalik sa eksaktong sandali kung kailan muling nagkatawang tao si Thea sa Primeval Age at sumunod sa kanyang mga yapak. Boom! Sa di kalayuan, malapit nang masunog ang Ursa, at nagsimulang sumabog ang kapangyarihang ipinalabas niya. Ang lugar na kinaroroonan niya ay nagsimulang magbigay liwanag sa kawalan. Pagkatapos, sumabog ang kawalan, at lumitaw ang isang spatial black hole, na agad na kumalat sa locus yung kinaroroonan ni James. Samantala, si James ay pumasok sa ilog ng panahon at lumaban sa batis. Sa sandaling siya ay nawala, ang rehiyon ay sumabog, at ang lahat ay nagkawatak-watek sa kawalan. Nang ang pagsabog ay pumasok sa seal boundary, ang proteksyon na hadlang ng Boundless Pagoda na nilikha ni James sa buong lakas niya ay tumagal lamang ng ilang segundo bago nabasag at naglaho. Samantala, ang kapangyarihan ay nagpatuloy sa pagsabog sa Boundless Pagoda. Sa ilalim ng walang humpay na pambobomba, nagsimulang mag-crack ang Boundless Pagoda bago tuluyang naglaho. Samantala, sina Matthias at Kuya Mars ay nakaranas ng matinding dagok. Gayunpaman, sa proteksyon na hadlang ni James at ng Boundless Pagoda na lumalaban sa unang alon ng pag-atake, ang kapangyarihan ay lubhang hangina. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay napakalakas kahit ano paman. Agad namang naapektuhan ng pagsabog sina Matthias at Kuya Mars. Sa ilalim ng pagkawasak ng kapangyarihan, nagsimulang sirain ang kanilang pisikal na katawan. Habang nagkawatak-watek ang kanilang pisikal na katawan, nabasag ang seal boundary sa chaos space, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagmamadaling nakatakas. Bagamat nagbayad sila ng mabigat na halaga, nakaligtas pa rin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4010. Sa isang malayong rehiyon sa chaos space, ang Omnipotent Lord ay naghihintay sa tabi ng isang grupo ng mga makapangyarihang individual ng Ancestral Holy Site. Nagplano siyang sumakay para sa pagpatay sa sandaling hangina si James at ang Ursa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kahigpit ang labanang ito. Kahit na malayo siya sa formation, nararamdaman pa rin niya ang nakakapagpalamig ng dugo. Kung sila ay pumasok sa larangan ng digmaan, sila ay nalipol sa isang iglap. Nabasag ang formation na itinakda ni James, at nagkagulo ang lahat sa labas ng formation. May mga bitek sa walang laman at maging ang spatial black hole sa buong lugar. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Panginoon? Isang makapangyarihang macrocosm ancestral god ng Mount Ancestra ang nagtanong. Ngayon, ang Ursa ay nasira ang sarili, at si James ay nawala.
Ang dalawang natitirang makapangyarihang indibidwal ay nawala ang kanilang pisikal na katawan, at ang kanilang mga kaluluwa lamang ang natitira. Samantalang ang iba ay umatras na. Nasaksihan ng makapangyarihang Panginoon ang buong labanan. Huwag iligtas ang sino man sa kanila, utos ng makapangyarihang Panginoon. Kahit patay na ang Ursa at hindi malinaw ang kinaroroonan ni James, nagbabanta pa rin sa kanya ang mga natitirang tao. Agad siyang nag-utos na pumatay. Gaya ng utos niya, ang mga makapangyarihang indibidwal ng Ancestral Holy Site ay agad na sumugod kay Matthias at Queomars na nasa Soul State. Sa sandaling iyon, dumating sina Jabari, Yahweh, Jehudi, Yehosheva, at Zulia sa tamang oras at hinarap sila. Lumakad patungo sa kanila ang makapangyarihang Panginoon. Si Matthias na nasa Soul State ay pinagmasdan ang kanyang paligid habang ang kanyang ekspresyon ay nagdilim, at malamig na sinabi niya, "Hindi kita kailanman ginulo. Gayunpaman, narito ka kasama ng iyong mga tauhan na nagsisikap na gumawa ng gulo para sa amin. Dapat ay mayroon kang death wish." Naglabas si Matthias ng nakakatakot na aura. Kahit na wala na siyang pisikal na katawan, mas malakas pa rin siya kaysa sa anumang ordinaryong 9-power macrocosm ancestral gods. Bukod pa rito, walang maraming 9-power macrocosm ancestral gods sa mga tauhan ng Omnipotent Lord. Karamihan sa kanila ay 8 o 7-power macrocosm ancestral gods. Nang makitang hindi nasaktan si Jabari at ang iba pa, agad na nagbago ang isip ng makapangyarihang Panginoon. Lumapit siya at ngumiti, "Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, aking mga kaibigan. Pumunta ako dito upang tulungan si James. Gayunpaman, dahil ang kalaban ay masyadong malakas, hindi kami nang ahas na lumapit sa kanya. Mga lalaki, ay escort ang ating mga bayani pabalik sa ating universo." Utos ng makapangyarihang Panginoon. Alam niyang hindi niya magagawang lipulin ang mga ito sa kakaunting puwersa na mayroon siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga taong nakipaglaban sa Ursa. Kaya natapos ang isang matinding labanan. Iniwan ni James ang Boundless Pagoda para protektahan sina Queomars at Matthias. Kasabay nito, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang. Noon lamang nakaligtas sina Queomars at Matthias. Gayunpaman, nawala din ang kanilang pisikal na katawan. Kung wala ang protective barrier ni James at ang Boundless Pagoda, napahamak sila sa kamay ng Ursa. Samantala, pilit na binuksan ni James ang ilog ng oras sa pinakamahalagang sandali at pumasok sa lugar. Gusto niyang hanapin si Thea. Gayunpaman, ang Ursa ay masyadong malakas, kaya ang lakas ng pagsabog ay patuloy na hinabol siya sa kabila ng kanyang pagtakas sa ilog ng panahon. Dahil inubos na ni James ang lahat ng kanya lakas upang bumuo ng proteksyon na hadlang, wala siyang sapat na lakas upang labanan ang kapangyarihan. Nagpatuloy si James sa pagtawid sa ilog ng panahon. Pagkatapos, lumingon siya at nakita niyang hinahabol pa rin siya ng kapangyarihan. Shit! Nagmura siya. Ang kapangyarihang ito ay halos 10 taon lamang ang layo sa kanya. Hindi niya mapigilan. Kung gagawin niya, ang kapangyarihan ay makakahabol. Kung siya ay natama ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyang estado, maaaring hindi siya makaligtas sa pag-atake. Binilisan niya ang takbo at naramdaman niya ang oras. Sa lalong madaling panahon, siya ay maabot ang 12th Universe, Primeval Age at sa sandaling muling magkatawang tao si Thea. Sa unang panahon ng ika-12 universo,